Welcome to Pinoy Cafe, where we bring you real-life stories of people. Hello po sa inyo! Salamat pong muli sa inyong pagbabalik. Pakiusap po, kung maaari ay pakiclick ang like button ng video pong ito dahil malaki ang maitutulong po nito sa amin. At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po. Sisimulan na po natin ang kwento. Noong bata pa ako, mahilig akong umakyat ng puno, pader o maging sa bubong. Hindi ko alam pero sa tuwing nasa itaas ako ng puno, masaya at magaan ang aking pakiramdam. Nakikita ko ang lahat. Kita ko ang mga taong dumadaan, mga tricycle, maging ang mga ibong lumilipad. Ang linya sa pagitan ng mga bubong at langit ay malinaw sa aking tanawin. Sa tuwing nakikita ko ito, parang pakiramdam ko ang saya at malaya ako. Malaya sa realidad ng pait ng estado ng aming pamilya. Malayang mangarap at malaya sa pagsigaw at pagpalo ng aking mga magulang. Subalit ang libangang ito ay hindi nagtagal dahil nilapitan ako ng trahedya. Habang paakyat ako ng puno na may kataasan na ang aking narating at nung paghawak ko sa sanga, bigla itong nabali. At hindi ko nabalanse, ako ay nahulog. Masama ang pagkakahulog ko at nabali ang aking bunto sa binti na kailangan lagyan ng semento at metal pins. Ngunit dahil walang-walang pera ang aking mga magulang para pampaopera, ang ginawa lang nila ay sinementohan ito, pero nung matapos at kailangang tanggalin ang ka sa binti ko, ay hindi dumiretsyong gumaling ang buto na nagresulta ng paika-ika kong paglalakad. Ganito na ako maglalakad habang buhay. Hindi ko maiwasang malungkot lalo na iniisip ko sa itsura kong ito. Malaki ang posibilidad na walang may gustong kunin ako bilang kanilang empleyado. At nung nagtapos ako ng sekundarya, tama nga ang hula ko. Wala ang may gustong bigyan ako ng trabaho dahil nung oras na makita nila ang itsura ko, napapailing na agad sila sa akin. Pero kailangan magpatuloy sa buhay. Kaya naman, nangalakal ako ng mga pwedeng ibenta sa mga junk shop. Nakagawa ako ng sarili kong kariton at maayos naman ang nagiging kita ko. Nakakabili ng bigas at pang-ulam, kaya ayos na ito sa akin. Hanggang sa may nakilala akong isang babae na nangongolekta ng karton, dyaryo at kaming dalawa ay naging magkaibigan. Ang pangalan niya ay Divina, mas matanda ako ng 2 taon, pero siya ay mabait, palangiti at mabait sa kapwa. Para sa aking paningin, siya ay maganda at kaakit-akit. Pero sa iba, o kung makikita niyo siya sa unang tingin, hindi niyo ito mapapansin dahil ang kanyang braso ay hindi pantay, na ganoon na mula nung siya ay ipinanganak. Mahaba ang kanyang kanang braso kaysa kaliwa at payat din ito. Hindi lang iyan, natuklasan ko din na meron din siyang gusto sa akin, kaya naman nagkalakas loob na ako na magtapat sa kanya. Hindi ko man maipapangako ang kaginhawahan ng buhay, pero ipinangako ko na magiging matapat at mamahalin ko siya habang buhay hanggang sa panahon na kami ay magkapiling. Batid namin na hindi magiging madali ang buhay, kaya naman pareho namin na napagkasunduan na hindi na kami magkakaanak dahil sa pagkain at panggastos sa ibang pangangailangan sa araw-araw. Hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng panggastos. Lumipas ang panahon, ang pangongolekta ng mga bagay na pwedeng ibenta sa junk shop ay lumiliit ng lumiliit ang kita. Hindi na sumasapat ito para sa aming dalawa, kahit na kami ay labis-labis na nagtitipid. Hanggang sa umabot na wala kaming kinikita o hindi pa ito sapat para lang kami ay makabili ng 1 kilong bigas. Dito na kami nakaranas ng matinding gutom na may araw na hindi kami nakakakain o walang niluluto. Sa tuwing kami ay nangangalakal, meron kaming nadadaan ng palengke. Dito kami minsan naghahanap ng pwedeng makain dahil napansin ko kung minsan maraming gulay ang itinatapon dito. At meron akong napansin na isang malaking tindahan na nakapwesto doon. Ito ay tindahan ng bigasan. Isang gabi habang ako ay naghahanap ng maaari naming kainin, napansin ko ang nasabing tindahan iyon. Yung trapal ay may uwang. Nakikita sa may uwang ang bigas na maaari mong maabot. Sumagi sa isip ko na kumuha ng bigas kahit kaunti, pantawid gutom lamang namin ng aking misis. Kaya naman magmula noong napansin ko iyon,
Palagi ko na itong tinitingnan dahil baka magbago at mapansin ito ng may-ari ay ayusin ang nasabing uwang. Nung araw na walang-wala kaming makain, naisip ko gawin ito. Nasabi ko din ang tungkol dito sa misis ko at kaming dalawa ay nagtungo sa bigasang iyon at itinuro sa kanya ang uwang at ang bigas. Nang makita niya iyon, bumalik kami sa aming barong-barong at nag-usap na dalawa na kami ay sasandok kahit mga 3 sandok gamit ang kamay. At hindi ito mapapansin ng may-ari dahil madaling ayusin ang bigas na mukhang hindi pa ito nagagalaw. Kaya naman at sa isip-isip ko, baka wala pa sa kalahating kilo ang maisandok ko at hindi na ito mahalata. Subalit, ang maling gawaing ito ay iniisip ko lamang gawin kapag kami ay walang-wala. Kaya sinisikap ko pa din na makahanap ng makakain sa marangal na paraan. Pero tila ba sinusubo kami ng tadhana dahil dumating ang araw na napagdesisyonan naming mag-asawa na kumuha ng kaunting bigas mula sa nasabing tindahan. Isang gabi, nagtungo ako doon, nakailang ikot para tiyakin na walang nakabantay. Bit-bit ang maliit na plastik sa loob ng aking bulsa at nung nakatayo na ako sa tapat ng nasabing tindahan, sa hindi ko maipaluwanag na dahilan, hindi ko maigalaw ang aking kamay. Tila ba paralisado ito at hindi ko ito makontrol at ang isa pang pumipigil sa akin ay ang aking konsyensya. Na yung kakainin ko ay galing sa masamang paraan. Napakiramdam ko, hindi ako mabubusog o baka kami magkasakit lalong-lalo na hindi kinaya ng aming konsyensya. Sa sobrang tagal ko nang nakatayo doon, namalayan ko na lang ang mga paa ko ay humahakbang palayo mula sa tindahan na iyon. Nakayuko akong umuwi sa bahay ng walang dala-dala at ang misis ko ay nagulat. Tinanong niya ako kung anong nangyari at ang tanging naisagot ko lang ay, hindi ko kaya. Ano ba yan? Mamamatay na tayo sa gutom, hindi mo pag ginawa. Akin na yung plastic, ako ang gagawa nito. Naiirita niyang sagot. At siya ay bumalik kinabukasan ng gabi. Habang siya ay papunta sa nasabing tindahan, hindi ko maiwasang mag-isip na kung sakaling mag-uwi siya ng bigas. Makakakain ko kaya iyon habang patuloy akong inuusig ng aking konsensya. Habang ako ay nag-iintay sa kanya sa may kanto at nakaupo sa aming kariton. Nung siya ay bumalik, napansin ko siya ay walang bitbit. Nagkatitigan lang kami at siya ay umiling. Naunang sumagi sa isip ko, baka may mga taong nagdaraan kaya niya hindi nagawa ang aming plano. At nung makauwi na kami sa aming barong-barong, dito na niya sinabi sa akin kung ano ang nangyari. Sabi niya, akala niya madali lang itong gawin, na wala siyang makikitang problema. Ngunit gaya ng naranasan ko, habang siya ay nakatayo doon, naintindihan niya ang ibig kong sabihin na hindi ko kaya. Dahil maging siya ay hindi niya rin kaya, na hindi niya kaya gumawa ng maling gawain, na hindi niya kaya na masikmura na ang aming kakaining bigas ay galing pa sa nakaw, na hindi niya kaya na habang hawak ang nasabing bigas, inuusig siya ng kanyang konsensya. Nung mga sandaling iyon, niyakap ko ang misis ko at dito na kaming dalawa na nagiiyakan. Umiiyak kami dahil sa aming sitwasyon. Umiiyak dahil sa kumakalam na sikmura. Umiiyak dahil para na kaming dalawa ay nawawala ng pag-asa. Pero naniniwala ako na habang may buhay, may liwanag ding darating. Ipinagpatuloy namin ang aming pangangalakal at kahit na pa 10 o 20 nakita, okay na ito. Kahit na hindi kasya sa bigas, basta sa halagang iyon meron lamang kaming makain. Kahit ito pa ay biskwit, malagyan lamang ng pagkain ang aming sikmura. Isang hapon, nung napadaan kami ng palengke kasama ang aking misis habang naghahanap ng makokolekta para may maibenta kami sa junk shop. Nang biglang merong lumapit sa aming lalaki at sinabi niya na sundan namin siya. Naisip namin baka meron siyang ipapabenta sa junk shop kaya hindi kami nagdalawang isip na sundan ang lalaking iyon. Subalit, maya-maya nakita namin yung lalaking iyon ay pumasok sa loob ng parehong tindahan ng bigasan na merong uwang na plinlano pa namin ng misis ko na kuhaan ito pero hindi namin nagawa. Nung makita ko kung saang tindahang pumasok ang lalaki, bigla akong kinabahan, pati ang misis ko, dahil napahawak siya bigla sa kamay ko. Tiningnan ko lang siya at hinawakan ng mahigpit ang kamay at tumango ng bahagya. Kahit na natataranta ako sa loob-loob ko,
Kailangan ko pa ding maging kalmado at naisip ko, wala pa naman kaming ginagawang masama, kaya inintay ko kung ano ang sasabihin nila. Maya-maya may lumabas na babae at nagpakilala na namamahala doon at sabi, nangangailangan daw sila ng empleyado at bagay kaming mag-asawa para sa trabahong iyon. Ang misis ko ay tagalinis at tagaluto ng pagkain ng mga empleyado doon. Ang nasabing tindahan ay mayroong maliit na kusina. Ako naman naging delivery ng bigas ng 1 o hanggang 3 sakong bigas gamit ang bisikletang may sidecar na may baterya na hanggang 5 kilometro ang layo. Para sa aming mag-asawa, napakalaking tulong na ito sa aming dalawa. Hindi na kami namomroblema ng pagkain at sa umaga mayroon kaming pagkain na binibigay ng tindahan. Sa totoo lang, sa pagkain pa lang ay tuwang-tuwa na kami. Agad naming sinunggaban ang pagkakataon at kami ay nagsimulang magtrabaho. Natatanggap namin kinsenas katapusan ang aming sahod at sapat na ito para sa aming dalawa. May natitira pa para sa aming ipon. Tiyak na ang sahod na ito ay mas malaki pa ang kinikita sa pangangalakal namin ng basura sa maraming taon. Sa matagal-tagal na panahon, ito ang una naming maramdaman ang pagkabusog. At bilang ganti, pinag-igihan namin ang aming mga trabaho. Makalipas ang mahigit 1 taon, nakaipon kami ni Divina para makaupa ng maliit at maayos na tirahan at hindi na kami nakatira sa pwesto na hindi namin pag-aari. Sa panahong ding ito, nais naming magpasalamat sa namamahala ng tindahan dahil binigyan niya kami ng trabaho at nais siyang ilibre sa isang kainan pero hindi naman sobrang mahal ang presyo bilang pagtanaw ng kanyang kagandahang loob. Nung sinabi ko ito, sabi niya hindi daw siya ang dapat kong pasalamatan kundi ang tunay na may-ari. Siya ay isang empleyado at namamahala sa nasabing tindahang iyon at ipaparating niya ang nais ko. Makalipas ang ilang araw, pinatawag ako at sumakay ako sa isang service at nagtungo ako sa kanyang opisina. May bitbit na akong 2 kilong mansanas at inilagay ko siya sa paper bag. Dito nagpasalamat ako unang-una dahil binigyan niya ako ng oras para makipagkita sa akin na alam kong siya ay abala. Pangalawa, dahil pinahintulutan niya kaming mag-asawa na magtrabaho doon. Sumagot siya ng walang anuman at sabi niya meron daw siyang ibabahagi sa akin. Kaya niya din gusto niya akong makausap. Ang rason kung bakit niya ako o kaming mag-asawa binigyan ng trabaho. Sabi niya alam niyang binisita naming mag-asawa ang tindahan niya nung gabing iyon. Dahil meron sa aming nakakita. Meron siyang gwardyang nagbabantay doon. Pero dahil meron siyang 2 pwesto sa magkabilang palengke, ang gwardya ay pabalik-balik sa pagitan ng 2 tindahan. Nagkataon na pabalik na ang gwardya nang makita niya akong nakatayo, pero hindi ako kaagad itinaboy dahil nais ng gwardya na siguraduhin ang aking gagawin. Ngunit nung nakita niya ang plastic sa kamay ko, dito na siya naghanda upang hulihin ako sa akto. Pero nakita ng gwardya na hindi naman ako kumuha at umalis, hindi na niya ako itinaboy. Nasabi ito ng gwardya sa kanya at sinabi niya na kung ako ay babalik at planong kumuha ng kaunting bigas, ay hayaan na lang ng gwardya dahil kaunti lang naman ito at kung ang pagnanakaw na lang ang natitirang paraan para lang malagyan ng laman ang tiyan, ay hayaan na lang niya ito. Iyan ang instruction na binigay niya sa gwardya. Pero nung sumunod na gabi, nakita ng gwardya ang misis ko at dahil alam niya ang gagawin, hinayaan niya din ito. Subalit laking gulat ng gwardya na ang tagal nakatayo ng misis ko doon pero tumakbo lang ito paalis. Inireport din niya ang insidenteng ito sa kanya. Dito siya napaisip kung ang mister ay hindi itinuloy ang pagkuha ng bigas at maging ang kanyang misis. Naisip niya na kami ay mabuting tao at maganda sa isang kumpanya na bumuo ng mga empleyado na mayroong ganitong katangian. Kaya naman inutusan niya ang gwardya na sundan kami at kung saan kami nakatira at tingnan ang aming sitwasyon. Dahil madalas kami nagpupunta sa palengke, hindi naman siya nahirapan na hanapin kami. Nung nalaman niya ang sitwasyon namin, hindi na siya nagdalawang isip na bigyan kaming 2 ng trabaho. Kaya naman iyon ang pagsisimula ng aming pagtatrabaho doon.
Habang kinukwento niya iyon, hindi ko maiwasang mapaluha dahil labis akong nahiya, lalo na alam niya ang ginawa naming mag-asawa. Nung matapos siya magkwento, masinsinan akong humingi ng tawad at taos-pusong nagpasalamat sa kanya. Habang ako ay naglalakad palabas ng kanyang opisina, bigla akong nakahinga ng maluwag at buti na lang, hindi nang ibabaw ang tukso ng mga sandaling iyon. At dahil dito, hindi lang magandang trabaho, maayos na ang aming magiging buhay. At lahat ng ito ay utang ko mula sa Panginoon. Dito na po nagwawakas ang kwento at sana po ay nagustuhan po ninyo. Kita-kita muli po tayo sa susunod. Huwag po ninyong kalimutang i-click ang like and subscribe. Mag-iingat po kayo palagi. Paalam!